In this video, we'll talk about the different statistical tools using the data analysis toolpack in the Microsoft Excel. These tools are the following: t-test, z-test, ANOVA, Pearson R, and regression. In the t-test, meron tayong tatlong klase ng t-test. Yung t-test na paired or correlated means, and then t-test na independent samples. Sa independent sample, meron tayong dalawang type. Yung equal variances and then yung isa is unequal variances. T-test and z-test, halos magkapareho ito sila. Ginagamit siya to compare significant difference of two groups or two samples. Gagamitin natin yung t-test kapag yung ating respondents or subjects ay 30 or less. Kapag more than 30, gagamitin natin yung z-test. And then, ano ba naman ang gagamitin natin to compare the significant difference if there are more than 2 groups? So, 3, 4, 5 groups na i-compare natin, we will use the ANOVA. For Pearson R, gagamitin natin ito kapag gusto natin malaman yung relationship, significant relationship between two variables. Kapag more than 2 variables naman, instead of using the Pearson R, yun na, gagamit na tayo ng regression. So, meron tayong simple linear regression and then multiple regression. Pero in this topic, hanggang doon lang tayo sa simple regression. All of this, we will be using a data analysis toolpack in the Excel, which is easier. Hindi natin kailangan ng napakahabang formula. We only need the data analysis toolpack, konting click, at meron tayong result agad dito. We will start with the t-test. If you remember our previous example, ito yon yung about sa pre-test and post-test of the 10 students. Ito lang yung dapat na data natin. And then, nag-add tayo ng column D at saka D square. Kasi kinailangan natin ng mga to solve for the T doon sa formula. So, masyadong mahaba yung process natin. While in using the data analysis dito sa Microsoft Excel, napakadali na lang. Hindi natin kailangan lagyan ng column na D square. Hindi natin kailangan i-solve yung summation of the D, summation of the D square, and then yung formula ng standard deviation or variance. We don't need to solve for that. And our alpha in the previous example is 0.01 or 1%. And yung na-solve nating T doon ay, actually class, medyo nagkamali yung aking presentation in the previous lesson about this problem. Kasi yung aklat kasi na ginamit ko, nagmali siya dito sa square root of n. Square root of n doon is 3.33 ang nakalagay doon sa example natin. So, something wrong with the final answer. So, ito na yung ating final answer. Dapat, if you correct the previous example, we have t equals negative 3.002. So, ito dapat yon. Pero nagkataon lang na medyo malapit lang dito yung sagot, kaya hindi masyadong nabago yung final answer doon. After solving the t, kino-compare natin ito doon sa tabular value, yung galing sa table na tinitingnan natin. Kung ang absolute value na na-solve natin ay mas mababa dun sa table of values, yun, we will accept the null hypothesis. Kapag naman greater than the absolute value of the t, yun, we will reject the null hypothesis at this level 0.01 or 1%. Dito sa data analysis, hindi natin kailangan na isolve ang lahat ng ito. We can just use the application. Okay? So, saan makikita yon yung data analysis? Punta lang dito sa data. Here. Click yung data. Lalabas dito sa mga options natin. Ito, data analysis. Pero kung bago pa lang yung laptop nyo or yung computer na ginagamit nyo at wala pang data analysis, kailangan natin i-activate muna yan. So, halimbawa, hindi nyo ito makita. Then, we need to activate
Yun muna yung ipapakita ko sa inyo how to activate kung paano lalabas yung data analysis. So, punta lang kayo sa first step. Okay? Go to the file. Dito sa file na to, click lang natin yan. Lalabas itong mga options na to. Go to this option. O, click nyo yung option. Ayan, click. At hintayin maglabas itong window na to. And then, punta tayo dito sa add-ins. Click natin tong add-ins. Click. After clicking that, ayan, i-highlight natin o click natin tong analysis toolpath. Yan lang, click lang ganyan. Analysis toolpath. And then, i-check natin dito manage o Excel add-in. So, dapat ganyan. Okay na yan. No need to change. So, kung hindi Excel add-ins nakalagay, click lang dito for options. So, check na lang yan. Excel add-ins. And then, after that, go. Dito natin yung go. Ito. I-check natin yung analysis toolpath. Kahit na isa lang. Kahit na hindi na itong analysis toolpath. VBA. So, kahit na yung analysis toolpath lang. And then, okay. So, after that, lalabas na yung data analysis dito sa data menu. Ayan. Pag-click ko nyan, dapat nandun na yun. Now, dahil nandyan na yan, we are now ready for the t-test using this data analysis na yan. Okay. So, ang data lang na kailangan natin dito, ito lang. Okay. This is about pre-test at saka post-test. Kaya tinatawag natin itong correlated means. So, we will compare the significance of the difference between two correlated means. Parang gusto nating alamin kung yung mean ba, yung average ng pre-test at saka ng average ng post-test ay significant yung kanilang difference. Kung mas mataas nga ba yung mean ng post-test. O pwedeng mas mataas pero pwedeng hindi significant yung difference. That's why kailangan natin itong t-test para malaman natin kung significant yung difference nila. So kung significant, ibig sabihin talagang mas mataas itong post-test. Bawa sa klase, before the start, pinibigyan kayo ng pre-test. And then after the semester, post-test. So expectedly, in-expect ni teacher na dapat magtaas talaga ang inyong grade score, of course. This test, itong t-test na to, malalaman natin kung talaga bang nagtaas or significant yung pagtaas ng score ng lahat ng 10 na to as a group. Hindi lang isa kundi as a group. As a group, tumaas ba ang inyong mga post-test? So, ganoon yun. So, kaya tinatawag na correlated means dahil isa lang yung may-ari nung score na to, yung pre-test at saka post-test. Si student A, meron siyang pre-test, post-test. Si student B, meron siyang pre-test, post-test. Isa lang yung may-ari, kaya correlated yan. Sabihin, now, we will do the t-test. Okay, paano gawin? Siyempre, punta lang dun sa data menu, ayan. Tapos lalabas itong data analysis. Click nyo lang yan. Okay, tapos hintayin natin maglabas itong pop-up window na to. At hanapin natin dito yung t-test. O, nasa baba, usually nasa baba yan. Ayan. So, marami tayong t-test dito. T-test paired to sample means. So, ito yung gagamitin natin para dito sa ating sample na to. Kasi nga, correlated means. Pag correlated means, we will use the t-test paired. Itong dalawa naman na t-test, sample assuming equal variances. To sample. Itong isa, unequal variances. Kapag hindi kasi correlated, yung dalawa, halimbawa, ibang estudyante yung may-ari ng pre-test, iba naman yung estudyante yung may-ari ng post-test. So, hindi yun correlated kasi magkaibang grupo yun. After highlighting this or clicking this, i-click lang yung okay. Tapos lalabas ito, okay? Variable 1, range. So, click lang natin yan. I-highlight natin itong pre-test kasi ito yung ating data. Yan. After highlighting that, that is our variable 1 range. And then go to the variable 2 here. Click nyo lang dito sa loob. After clicking, highlight nyo itong post-test kasi ito yung pangalawang data natin. And then, ilagay nyo dito sa hypothesized mean difference. Lagay nyo ng 0. Kasi nga ito yung ating null hypothesis. Na wala dapat difference yung mean ng dalawang score na yan, yung pre-test post-test. Walang difference. So, yan yung ating null. Kaya 0 yan. And then, i-click natin yung levels dito. I-click natin yan kapag sinali natin sa pag-highlight itong title, itong pre-test or heading na pre-test at saka post-test.
Pag hindi nyo sinali yan, huwag i-click yung labels. Pero pag sinali nyo, sa pag-highlight kanina dito sa first two variables, ayun, kailangan natin i-click itong labels. And then, alpha, so nakaset ito sa 0.05 or 5%. Since ang ating example ay 1% ito dun sa previous nating method, okay, so palitan lang natin yan, 0.01. Ayan. And then, click tayo sa output range. Click here. Tapos kung saan natin ilalagay yung result, click natin dito sa box na to. Click lang dyan. Ilagay lang yung cursor dyan. And then, maghanap dito sa area kung saan natin ilalagay. So, in this case, para malapit lang sa data natin, ilalagay ko dito. So, I will click this cell. Ayan. Pag na-click ko na, pipindutin ko na yung okay. Ayan. So, automatically, yan na yung ating result ng t-test paired to sample means. Ayan. So, i-drag nyo lang yan. Medyo palaki-laki nyo lang para makita nyo lahat. So, automatic na ito yung lalabas sa t-test. So, nakita nyo, ito na, pre-test, post-test, mean. So, ito yung mean ng dalawa, 31.3 at saka 39. Ayan, nakita lahat. Variance, 108 at saka 132. So, hindi natin kailangan gamitan ng iba't ibang formula na andito. Observations, nandiyan na 10, 10. And then, may person correlation na rin. So, hindi natin sasali yan sa discussion. DF, o yung DF dun sa ating 7 steps in the hypothesis testing. Sinolve pa natin. In this case, automatically, 9. Ayan. And then, ito yung pinaka-importante, yung value ng t-test. Ayan na. T statistic or the value of t equals negative 3.002028. Ito. So, kung nakita nyo, same lang doon sa ating mano-mano na ginawang computation. So, exactly the same yan sila. Ayan. And then, ito yung ating pagpipilian para sa ating tabular value. Okay, kung one-tail siya, itong piliin natin na tabular value. T-critical one-tail, ito yung tabular value na nalagay natin dun sa ating sample dati na sa previous natin examples, 2.821. Ayan, sakto yan. So, meron tayong dalawang uri dito. Okay, P is p-value ng one-tail and then critical value or tabular value ng one-tail. And then, pag two-tail naman, ito ang ating titingnan. Depende yun sa kung ano yung ating alternative hypothesis. So, dun sa previous, alam natin na ginamit natin dun is one-tail kasi nga gusto natin alamin kung mas mataas ba yung post-test. So, greater than yung nilagay natin or less than yung nilagay natin dun sa alternative hypothesis. Mean o pre-test is less than the mean o post-test. Kaya, one-tail. So, dito tayo titingin. 2.821. Ngayon, tingnan nyo lang ito. Ito yung tingnan nyo lang, no? Yung value ng t-statistics is negative 3.002. So, kunin nyo lang ang whatever it is, negative or positive, just get the absolute value. So, we have, tanggal nyo lang yung negative na yan. So, 3.002. At i-compare natin dito sa until critical, 2.82. So, mas mataas yung t-statistics natin. Mas mataas. Ibig sabihin yan, significance yung test na ginawa natin. Pag sinabi kong significance, i-reject natin yung null hypothesis kasi nga may difference. So, yan ang titingnan natin if we look at the one-tail critical value. Pwede rin kayo magtingin sa ito, sa p-value. Sa p-value naman, so, ibalikan natin yung ating kanina. Alpha natin is 0.01. So, kapag less than this, yung ating p, less than this, less than talaga kasi 0.0074. So, mas maliit ito dun sa alpha. So, ibig sabihin nun, significance. So, ibig sabihin, dalawa ang pwede nating basihan dito. P-value, so dapat less than dun sa alpha natin. And then, critical, dapat less than din dun sa absolute value ng t-statistics. Kapag less than yan sila, significance yung ating test. Or kung sa t-stat naman, dapat mas mataas yung absolute value ng t-stat kaysa critical value. Sa P naman, dapat mas less than siya dun sa ating alpha na 1%. Ganon siya. Now, so if you look at the two-tail, pwede rin natin gawing two-tail to eh. O, two-tail natin. Ang P natin ay 0.01. So, ibig sabihin, mas mataas ito sa alpha natin na 0.01. So, ibig sabihin, not significant siya sa two-tail.
And then, tingnan natin yung critical ng total, 3.24. Mas mataas ito kaysa dun sa ating t-statistics. So, therefore, not significant siya kapag total yung ginamit na method. But in this case, kasi one-tail tayo, so significance. So, ilalagay ko dito. Okay, so para malaman nyo, lalagyan natin yan ng asterisk. Lagay ko significant. Ayan, ibig sabihin significant yung test. And kapag significant yung test, it means that ni-reject natin yung null hypothesis. Pag ni-reject natin yan, so ibig sabihin i-conclude natin na the difference, there is significant difference. So dahil nga one-tail tayo kanina, so ang conclusion natin ay magiging, kasi mas mataas yung mean ng post-test, o mas mataas yung mean ng post-test, mas mababa yung pre-test. Ibig sabihin, we can conclude that mean of pre-test is significantly lower than mean of post-test. So, yun ibig sabihin, nag-improve yung performance ng estudyante using the method of teaching dito. Kasi tumaas yung kanilang post-test, which is yun ang in-expect natin. So, meaning effective yung teaching method na ginamit ng isang teacher kung ito man ay about sa teaching. Our next example is here. Compare the performance in quiz of the two sections on stat class. Ito yung ating data. Section A, ito yung mga scores nila sa statistics quiz out of 50. Section B, ito naman. And then sa section A, ang sample na ginamit natin ay 15 students. Sa section B, we have 20 students. So magkaiba sila. Okay lang yan sa t-test. Anong klaseng t-test naman yung gagamitin dito? Since magkaiba yung section A at saka section B, magkaibang grupo yan, ito yung tinatawag nating independent samples. So gagamitin natin yung independent samples na may dalawang klase, which is yung isa, assuming equal variances, and then yung isa, assuming unequal variances. So, ibig sabihin nun, before natin ma-test, ito, yung sa t-test niya, yung difference nila in the performance, kailangan muna natin alamin kung equal ba or unequal yung kanilang variance. So, gagamit tayo ng another test at yun ay tinatawag nating F-test. Pero bago natin gamitin yun, kailangan natin munang alamin kung alin ang mas mataas ang means sa dalawang sections na to, A or B. So, we solve for the mean of each of the group. So, dito, means equal, nilagay ko dito. So, ilalagay ko dito, solve for the mean. Para sa section A. So, the formula for solving the mean, just type equal. And then, type the average. Lalabas ito. I-double click yung average. And then, i-highlight lang itong data ng section A from 38 hanggang dito sa 20. And then, enter. So, ibig sabihin, 33.43 ang average score ng section A. Section B, ganun din. Lalagay ko dito. So, type equal, then type AB. Lalabas yung AB dito, average. Double click, and then highlight. Itong data lang hindi kasali yung section B. Yung scores lang. Ayan. And then, after highlighting, enter. So, we have 27. Okay, so in this case, mas mataas yung mean ng ating section A, 33 point something. Yung B natin is 27. Importanteng alamin natin ito before we perform the F-test. Kasi sa F-test, dapat mauuna sa variable 1 yung ating may mas mababang mean. So, unahin natin si section B and then si section A. Now, we are ready to do the F-test para malaman natin kung equal or unequal ang kanilang variance. So, go to the data. Ayan. Data analysis. Click. Hanapin yung F-test dito. So, andito. Ito. F-test. 2 sample for variance. Ito. F-test, 2 sample for variance. Pag na-click nyo na yan, then click OK. Lalabas ito. And then, ayan. So, kung may dati ng data dyan, delete nyo lang yan. Pang delete. Ayan, delete. Then, dito sa variable 1, sabi ko nga, unahin natin i-select yung may mas mababang mean. In this case, yung section B. So, sa pag-select, isali nyo yung section B ha. Sali yung section B.
sa pag-select. So, highlight nyo from section B hanggang sa lahat ng score and then release. And then, next, sa variable 2, i-click muna natin dito sa box na to para makapunta yung cursor natin dyan. After that, i-highlight natin yung variable 2, in this case, section A, kasi mas mataas ang kanilang mean. So, click and drag down para ma-highlight. Ayan, and then release. Ayun na. And then, of course, click pa rin yung labels. I-check yan kasi nga sinali natin yung heading na section A and B. And then, alpha natin. Okay, so automatic to na 5%. Kapag wala nakalagay class dun sa problem kung ano yung alpha, so iset nyo lang sa 0.05. Ito yung standard. Then, go to the output range. Click yan. And then, tanggalin nyo muna yan kung may nakalagay na dyan. Then, dapat click. And then, select tayo dito sa outside na cells kung saan natin ilalagay. So, gusto ko ilagay dito. Here. So, i-click ko yan. After that, okay, hit the OK. At ito na ang ating F-test result. So, nakita natin yung nandito yung data. Section B ang nauna. Section A. We have mean. Nandiyan ang mean nila. So, pareho lang dun sa sinolve natin kanina. Variance ito. Ito yung tinitest natin kung ito y equal. So, saan tayo titingin? Dito sa F-test. F-value. So, F-value natin is 1.36 approximately. Ni-round off natin. So, i-compare natin sa critical. So, mas mababa yung F kaysa sa critical. At kung tumingin ka din sa p-value, mas mataas ito sa 0.05. So, this result is not significant. Not significant. Again, not significant kasi mas mababa yung F kaysa sa kanyang critical value or tabular value. Kapag mas mataas yan siya, then significant yung result. Okay? And also, pag tumingin kayo sa P, dapat mas mababa ito sa 0.05 para maging significant. In this case, masyadong mataas. 0.27, no? 28. So, mas mataas. So, in this case, the result is not significant. Kapag not significant, ibig sabihin, no difference dun sa kanilang variance. Okay? Meaning, okay, variances are equal. Equal yung variances. No difference ha, equal. Kasi not significant. Kapag significant yan, then not equal. Ganun lang. Now, nalaman na natin na not equal ang kanilang variance, we can now proceed to the t-test. Okay, lipat ko lang dito ha para malawak ang space natin. Ayan. So, we can now proceed to the t-test. Alam na natin na variance are equal. So, balik tayo sa data. And then, go to the data analysis. Hanapin yung ating t-test na sa baba yan. And this time, itong gagamitin natin t-test to sample assuming equal variances. Kasi napatunayan natin kayo na equal variance, kaya yan ang ating gagamitin. Pero kapag lumabas dito na mas mataas yung F sana, and significant yun, so variances are not equal. Kaya ang gamitin sana, itong pangalawa. So since equal naman sa result ng F-test, kaya itong ating gagamitin. Okay, yun ang kaibahan ha. Just in case na lalabas sa F-test is significant, ito ang gamitin. Pag hindi, ito. Ayan, click lang yan. Then, click OK. And then, ganun din, pipili tayo ng variance variable 1. Click dito sa box. And then, highlight. So, dito, never mind kung ano mauuna. Unahin nyo lang yung A. Hindi na kailangan na mauna yung B. Pwede din baliktad din yan. Okay? And then, variable 2, click dito sa box para mapunta yung cursor dyan. And then, highlight. Section B. And then, the scores. And then, hypothesize mean difference. Tulad kanina, lagyan nyo pa rin ng 0 dyan. Meaning, walang difference because that is our null hypothesis. And then, click yung levels. Kasi sinali natin sa pag-highlight yung headings. And then 0.05 as is kasi walang nakalagay na alpha sa problem. So 0.05 yan. And then punta tayo sa output range dito. Click yan. And then click tayo dito sa loob ng box para mapunta yung cursor dyan. At hanapin natin kung saan natin lalagay. Okay, lalagay natin dito. Dito na side para magkatabi lang sila ng F-test. Okay. And then after that, hit the OK. At ito na yung result ng ating t-test.
2 sample assuming equal variance. Yan. So, lagyan ko lang para makita natin ang buo. Ayan. So, you can see, tingnan natin. Sa pag-analyze or pag-interpret, ito lang talaga titingnan nyo. T-stat. Ayan. The result is 1.45. And then, since difference lang naman ang kailangan natin, we will compare. So, dun lang tayo sa two-tail palagi. Two-tail na critical value, 2.03. Mas mataas yung critical value kaysa t-statistic. Mas mababa si t-statistics. So, pag ganyan ang case, not significant uli ang result niyan. Ganon din. If you look at the p-value here, 0.15 or 15%, mataas masyado compare sa 5%. Kahit sa one-tail, mataas din, 0.07.78. That's 7.78%. Mas mataas sa 5%. At yung critical ng one-tail is 1.69 lang din. Mas mataas pa rin kaysa sa t-statistics. So, in this case, not significant ang result. So, lagyan nyo ng not significant dyan. Ayan. Sabihin, pag not significant, no difference in the performance. Yun yung direct meaning nun. Not significant. Okay? No difference in the performance. O, pwede na yung sabihin na Section A and Section B have no significant difference in their performance. Yun ang ating conclusion. Yung Section A at saka Section B, pareho lang ang kanilang performance. Ibig sabihin, it doesn't matter Section A ka, Section B ka, pareho lang yung performance nila. Although nakita natin na mas mataas pa rin yung average ng Section B, ng Section A here, 33, at ng Section B, 27. Pero yung difference na yan yung tinest natin na not significant. Hindi significant yung difference. Kaya it doesn't matter. May difference man. Pero ang performance nila, hindi masabing magkaiba. Pareho pa rin. No? Yun yung ibig sabihin ng result natin dito na t-test. This next example is for the z-test. Tulad ng sabi ko kanina, itong z-test ay gagamitin natin if the samples are more than 30. So in this case, ayan, 50 samples. 50. So this is our data. Allowances of students in the two groups. Economics groups and pol-sci group. The question is there a significant difference in the daily allowance of the students in the two groups? So, meron ba daw significant difference? Ito na yung ating mga data for the economics. Ito yung mga allowances nila. Hindi ito actual. This is just an example. And for the pol-sci students, ito. So, in this case, pareho yung sample sizes natin sa two groups, 50. Pero pwede magkaiba sa z-test. Okay, again, gagamitin ng z-test kapag more than 30 yung sample size. So, in this case, 50. In order for us to use the z-test, alamin muna natin, isolve muna natin yung variance ng dalawang grupo na to. Let's go to the bottom here. Lalagay natin dito yung variance nila. Var. Ilagay ko lang var, variance, equal. Okay, so ilagay ko dito para sa first group para resolve yung variance sa Excel. Okay, click lang kung saan natin ilalagay dito. Type equal. Then i-type lang yung var. Ayan, var. Piliin nyo lang yung var s dito. Variance of the sample. So, double click var s. And then, highlight nyo yung data 1. Pwede kayo dito mag-umpisa. So, 109 pataas. Hanggang doon lang. Hindi kasali yung heading. Ayan. And then, release and enter. So, makita nyo, ito na. Variance, 1,809. 808 rather. So, since pareho lang naman sila na number of samples, yung dalawang grupo, copy nyo na lang itong variance ng first group sa second group dito. Magka-copy din pati yung formula. So, click that. Click Ctrl-C or right-click and then copy. Yun, copy. And then, lagay nyo dito, Ctrl-V or paste. The variance of the first group, or the second group is 1,828. So, yan ang kanilang variance. Now, go to the data, and then data analysis.
Z-test. Ito. Click. Ayan. So, may na-highlight na, pero hindi ko sigurado kung ano yan. Delete ko na lang muna yan. Delete. Delete. Okay. Variance, range. Ayan. So, icon. Highlight natin. Pati yung heading na icon. Nasa baba. Ayan. And then, variable 2. Bullseye. Highlight. Hanggang dito. And then, hypothesize mean difference, 0. Ayan. Variable 1, variance. Ayan, type natin to. 1,808.069. Ubusin natin para sakto. And then, variable 2, variance niya ay 1,826.773. Ayan. And then levels, na-check na. Okay na. Alpha, 0.05. Okay na. Output range. Okay. Saan natin ilalagay? O, click ko yan. Delete ko yan. Siyempre, kung maghahanap, okay, click. Kung saan ilalagay, dito lang sa taas. Dito. Para malapit lang. Here. Ayan. And then, click OK. Okay. This is now the result of our z-test of comparison between the two groups. We have here Econ, 130 ang average. Bullseye 128, observation 50-50. So, pinaka-importante, we will look at the Z. Ito na yung Z value natin. Z equals 0.33, rounded off to 2 decimal places. And then, kung ganito lang yung question, significant difference, so, two-tail yan. Dito tayo sa p-value of the two-tail, 0.74. So, ang laki-laki class, 74%. Napakalaki compared dun sa 5% na alpha. So, not significant talaga to. Ganun din, if you look at the critical value or tabular value ng Z, 1.96, which is malaki din compared dun sa Z na 0.33. Kaya, talagang not significant. In order for this to be significant, dapat mas malaki yung Z kesa critical. At dapat yung p-value niya ay mas mababa sa 5%. Ganon ang dapat tingnan. In this case, hindi. So, we can say that this is not significant. And then we can conclude, daily allowances of the students in the two groups have no significant difference. Yun ang ating conclusion. Ibig sabihin, yung laki ng allowance natin ay hindi sa kung anong kurso mo, kundi siguro pag binasyan natin yung economic status natin, kung mayayaman o mahihirap, sigurado magkakaroon ng difference yan. Dahil by course naman, wala namang difference. So, magkatotohanan pa rin yung ating result. Okay, so this is for z-test. This time, let's go to ANOVA. ANOVA is a shortcut for analysis of variance. Kung doon sa t-test at sa z-test, ang ina-analyze doon ay means, significant difference of the means, dito yung variance naman. Pero medyo magka-similar lang sila, no? You can also compare performances of 3 groups or more. Yun yung kaibahan lang. Dito sa ANOVA, kapag 3 or more groups na, ito na, ANOVA na yung ating gagamitin to compare their performances or pwede ring experiments or kung ano pa dyan. So we have here the example of the data. Is there a significant difference among the scores of the different groups? O scores naman to, sa quiz pa rin siguro. There are 1 to 10 members of each group. So there are 1 to 10 samples for every group. And we have 6 groups. So madami-dami. In ANOVA, so kailangan natin alamin kung at least meron ditong dalawa or more na may significant difference ang kanilang variance or performance. Ganyan. So group 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Ganon pa rin, go to the data, then data analysis. Then let's go to ANOVA single factor. This type of data is just ANOVA single factor. I-click natin yan. Kasi isang factor lang naman. So we will compare them based on their groups. Single factor. So click that, single factor, and then click OK. And then input the range. I-click natin dito. I-highlight natin yung range, yung lahat ng data natin.
Umpisa dito sa group 1 hanggang dun sa lahat ng data natin. Huwag nyo isali yung number of sample dito na 1 to 10. And then, i-click yung column kung naka-arrange siya sa column. In this case, naka-column nga. Group 1 in column 1, group 2. So, yan, naka-column siya. Kung naka-row naman, select nyo yung row. So, in this case, naka-column siya, kaya click column. And then, labels in the first row. So, dahil sinali ko yung labels na group 1, yung name of the groups, i-check mo yung labels na yan. Okay, in this case, we remain as 5% level of significance. And then, click yung output range. Click dito sa box, kung saan natin ilalagay ang ating output. Okay, you can drag this class para makapili kayo ng mabuti. Click lang dito and then drag. Nawala tuloy. Okay? So, output range, gusto ko siyang ilagay dito na side. Dito. Okay? And then, okay. Ayan. So, medyo mahaba-haba yung ating result. First table dito is summary. Sinummarize niya yung characteristics ng ating 6 group. Group 1, andito yung kanilang count, kung ilan yung sample na nandun. Sum, okay? I-plus niya yung score nila. Then, kinompute ang average and then the variance. Pero hindi ito ang ating titingnan. We will look at this ANOVA table, itong second table na to. Ang tingnan lang natin dito is itong F. This is also an F test. F is 66.94. I-compare natin sa F critical na 2.39. Masyadong malaki ang difference. Napakalaki ng F, very, very greater than the critical. Kaya ibig sabihin yan, significant yung test na to. You can also look at the p-value. So, anong ibig sabihin pag nakalagay ganito? 6.5e and then negative 22. Ibig sabihin yan, this is in scientific notation form. This is 6.5 times 10 raised to the power of negative 22. So, negative 22 ang power niya. Kung isusulat natin yan ng buo in decimal form, napakahaba niyan. Napakaraming zero, just like 0.00000000000. Masyado siyang maliit na number. Meaning, less than 1% talaga. Less than that. So, kaya, very significant yung result na to. Okay, again, dalawang titingnan natin to interpret or to have the decision. F must be greater than F critical para masabi natin significant. P-value must be less than 1% or 5% kasi yun ang ginamit natin. So, obviously, very, very less than. So, this is significant. And kapag significant, ano yung ating magiging decision? So, at least may dalawa dyan sa group na yan ang may significant difference. Hindi natin alam kung alin dyan sa group 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang dalawa na may significance. May significant difference. But at least alam natin na meron dyan at least 2. Pwede ngang 3, 4, or 5 na magkakaiba ang kanilang scores or may significant differences. So, for the ANOVA, hanggang doon lang muna yung ating conclusion. At least 2 of the groups differ significantly in their score. Yan ang direct meaning yan. Para malaman natin kung alin dito sa 6 ang merong significant difference, magkakaroon tayo ng another test. Tinatawag natin yan na post-hoc test. Pero sa lesson na to, hindi na muna natin i-discuss yung post-hoc test. That will be in the next video na lang, okay? So in this case, hanggang dito na lang muna tayo. At least alam natin na may difference itong 2 or more groups na nandito. Di lang tayo sure kung alin dito. But most probably, if you look at the average, yung may pinakamataas dyan, group 1, 35.4 ang average. Pinakamababa, 14.3 group 3. O yan, sigurado tayo dyan na yung dalawa na yan, significantly different ang kanilang performance. Yan ang sure tayo. All the rest, hindi tayo sure. Unless, gamitan natin ang another test which is post-hoc. We will discuss that in the next videos. Ngayon naman, let's go to Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Ito yung tinatawag na Pearson R.
Minimeasure nito ang correlation or relationship between two variables. Example, we have here mental ability ng isang tao at ang kanyang English proficiency. Meron kayang correlation, meron kayang relationship. Ibig sabihin yan, kapag magaling ka ba sa English proficiency, mataas din ang mental ability mo. So let's try to find out. We have here the data. Meron tayong 17 respondents dito or students or people na kinuha yung mental ability, maybe in the form of exam. Tapos ito ang scores nila. And then the English proficiency, pwede rin sa exam. And then ito ang score nila. Now, let's try to determine if there is a significant correlation between the mental ability and the English proficiency. So, dito na nagagamit yung Pearson R. Okay? Determining correlation between two variables only. Two variables. In solving for R, kailangan din natin yung tinatawag nating DF or degrees of freedom. We have the formula for correlation, n minus 2. N is the sample size. We have here 17. So 17 minus 2. The degree of freedom is 15. Alpha natin, 5%. And if we have the degrees of freedom, meron din tayong dapat na tabular value. So kasi kailangan natin makita dito sa tabular value kung ano yung equivalent ng degree of freedom na 15. So below, andito yung critical values of the correlation coefficient R. 5% yun siya, nandito, and 15. So we have here, tinan natin, 15 DF, nasa 5% or 0.05, ang kanyang value ay 0.482. Ito yung kanyang tabular value. Ayan, 0.05, 15 DF equals 0.482. Yan yung kanyang tabular value, kaya 0.482. Kailangan natin to because we compare the values of R here para masabi natin kung significant or hindi yung result ng R natin. Now, let's solve for R. Hindi natin kailangan gamitin yung dito, yung data analysis kasi may formula, diretso. I-type lang natin equal and then i-type yung Pearson. Lalabas yung Pearson na yan. Double click. And then array 1, yung data 1 natin, click lang natin itong first data, highlight ganyan, click and drag. And then type yung comma, and then click naman natin or highlight the second array or second data. We have here this one. And then enclose sa parenthesis, type enclose parenthesis, enter. Ito na yung ating value ng R. R equals 0.726822. Now, pwede rin, meron din another formula for that. Equals, try natin dito. Pearson, pwede rin siyang Corel. O, type nyo lang Corel. Ayan, lalabas yung Corel na yan, double click. Array 1, ganun din, highlight the first data, and then type comma. Then highlight the second data, and then type the close parenthesis, enter. Kung nakita nyo, pareho lang yung result. So, meaning pwedeng gamitin yung Corel na formula at saka yung Pearson. Now, our R is 0.72. So, i-compare natin ito sa ating tabular value. Kapag mas mataas yung R natin sa tabular value, then we can say it is significant. Kapag mas mababa, then not significant. In this case, mas mataas yung R natin, which is 0.73, kaysa tabular value ng 0.48 lang. So, this test is, ilagay ko dito na lang, significant. Yun yung purpose ng ating tabular value to see kung significant yung R na makukuha natin. Now, if this is significant, pwede na nating i-interpret because the result of R must be interpreted as follows only after the value of R has been found to be significant. So, nakita natin 0.72. So, where is that? In this range, 0.72. It means that the correlation between the mental ability and the English proficiency has very high correlation. Yun yung ating magiging conclusion. The correlation between mental ability and English proficiency is high. Pero pag hindi significant, we don't need to interpret this way. Hanggang dun lang sa R.
kapag hindi significant. Okay? Huwag interpret. Pero kapag positive yung value natin ng R, ibig sabihin yan, ang correlation natin ay, ibig sabihin nun, kapag mataas yung mental ability, mataas din ang English proficiency. Kapag mataas ang English proficiency, mataas din ang mental ability. Yan ang ibig sabihin kapag positive yung correlation. Kasi pwede rin siya maging negative. Kapag negative naman, ang result is kabaliktaran. Mataas dun sa isa, mababa sa isa. Meaning opposite. Ang value ng R natin ay nagre-range lang from 0 to 1. Or negative 1 to 0. So, ganun lang. It's either negative or positive. So, yan ang ating para sa correlation or Pearson R. The last part is for the regression. Itong regression ay ginagamit siya kapag meron tayong isang dependent variables at merong 2 or more independent variables. Ang dependent variable natin dito is itong grades and 2 independent variables. We have the study habits and absenteeism. Kaya nakalagay yan sa x sub 1 at saka x sub 2. And then yung grades is y. Kasi para magkakaroon tayo dito ng equation, y or a grade is function of study habits and absenteeism. So alamin natin kung itong study habits at saka absenteeism ay may kinalaman sa grades or nakakaapekto sa grades. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 11 respondents or 11 samples to be used in this example. So alamin na natin through the use of the regression test. Ito ay isang simple linear regression lamang. Kasi meron din tayong tinatawag na multiple regression, but we will discuss that in the next other video. So to do that regression, ganun pa rin naman, go to data, and then data analysis, regression, ayan, na-highlight na, and then click OK. Lalabas ito siya. May laman na, so i-delete ko lang kasi baka hindi eksakto dun sa kung anong nakalagay dyan. We have here input y range, so yung ating y variable or highlight lang din yung grades kasama ng mga eksaktong grades. Then input x range, i-click natin dito. Then yung x range natin, isayin lang natin na pag-highlight, study habits, absenteeism, and then their corresponding value. Then click natin itong labels kasi sinali natin yung mga headings niya. Constant is 0, no need to check that kasi wala naman tayong 0 dito na data. Confidence level is 95%. Alpha means 5% dito kasi confidence is 95. So 5% pa rin dito yung alpha. Output range, ay lalagyan natin dito. Click here. May laman na. So i-delete ko yan kasi pipili ako ng kung saan ko ilalagay yung output. Click lang. And then, okay lang yan. And then, yun na yung ating result. The output of the regression. So, kung nakikita nyo, meron tayong summary, meron ding ANOVA, and then meron ding intercept. Ito na yung ating interpret, kung ano ibig sabihin ng mga to. We have this, the summary, the regression statistics. Multiple R natin is 0.976. Ito yung actually value ng ating R, yung sa Pearson R. Pero in-extend lang natin sa regression. Sa regression, we have the R square. Ito ang ating value, 0.95. And then, ang importante dito, look at the ANOVA table, the F here. The value of F here, mag-identify kung yung ating nakuhang R square value ay significant or hindi. So, look at the significance F here. It is 5.18968E and negative 0.6. Ibig sabihin yan, this is, again, in scientific notation, 5.18968 times 10 raised to the power of negative 6. So, masyadong maliit yan na number. Kung i-expand natin sa decimal, magiging 0.000051896. And then, another important thing to note here, itong intercept, study habits, and absenteeism, ang kanilang coefficient. And then, ang p-value nila. Kung itong coefficient ba nila ay significant. So, intercept natin is 79,
P-value niya is 1.18 times 10 raised to the power of negative 6. Masyado din maliit. So, therefore, this is significant because this is less than 0.05. So, ibig sabihin ng intercept, kahit na walang x sub 1 or x sub 2, wala yung study habit at saka absenteeism, may automatic score yung ating y na 79.66. And then study habit, we have here 1.895. P-value na is less than 0.05 pa rin, so significant. X sub 2 natin, which is absenteeism, is negative 0.945. P-value niya 0.03, which is still less than 0.05. So, significant pa rin. Now, sa paggawa ng kanyang regression line equation, we have here this one. So, this coefficient, y here becomes, okay, 1.895, ayan, times x sub 1. Ating study habit. Minus, dahil negative yung isa, absenteeism, 0.945 times x sub 2 plus the constant 79.662. Pwede rin mauna itong constant dito. Pwede rin sa huli siya. So, anong ibig sabihin ng equation na to? Every time mag-increase yung study habit natin dito, si x sub 1, ng 1 unit, considering all of the other variable as constant, itong si y natin ay mag-i-increase din ng 1.895 unit. Halos times 2 ang increase niya. And then itong minus naman, si x sub 2, which is si absenteeism, every time na mag-i-increase ng 1 unit, itong absenteeism dito, magde-decrease kasi negative, magde-decrease yung y o yung si grade ng 0.945 unit. O yan ang ibig sabihin yan. So, negative si absenteeism dahil negative nga yung kanyang relationship kay grade. Siyempre, the more na marami kang absences, of course, mababawasan talaga yung iyong grade. Yan. So, very significant yung nakuha nating result. This is our regression equation na magde-determine ng mga future values natin. Parang i-predict niya yung yung magiging grade mo kapag ano yung mangyayari sa study habits mo at saka absenteeism. So, ito ang kanyang prediction na formula. Okay, so hanggang dyan lang muna yung ating regression. Simple linear regression ang tawag dito. For assessment number 3, we have here question letter A. Paki-screenshot. Letter B. Letter C. In answering this letter C, pag-continue lang ito, i-type nyo lang dito sa baba niya or i-copy-paste nyo lang dyan. Letter D, this one. Letter E, here. And last, letter F. You can download the copy or the soft copy of this. The link is in the description.